Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Ayan, medyo na-delay yung ating at anyway, araw ng Lunes, siyempre, ika-21 ng buwan ng Hunyo, June 21 na po, mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC, at siyempre, malalapit na naman ang panibagong pagpapalit ng buwan. Pero mahaba pa yon sa kabila ng patuloy ang pakikibaka natin. Dito pa rin sa pandemic, sa lecheng pandemic COVID-19 na yan. Wala tayong magagawa kundi talagang kailangan makipagtunggali tayo. Hindi pwedeng hindi. Ayan po. At siyempre, araw po ng Lunes, kaya doon sa ating mga kaibigan, ka-BSCC, at kababayan, lalo na yung mga nagsasagawa ngayon ng kanilang lunch break at ika nga, unahin po ang pagkain. Ang trabaho, makakapaghintayan. Unahin po ang pagkain. Yan. At magandang tanghali rin mula naman sa lalawigan ng Batangas kay Mel Gizaram. Isang magandang tanghali at masagana at masarap na pananghalian. Don't keep your meal, Mel. Yan po si Imelda Gizaram ng Batangas, lalawigan ng Batangas. Para naman po din sa mga nagtatanong, siyempre, ano ba lagay ng panahon? Hatid po natin yan mamaya. Pero bago yan, ay kailangan muna natin ipaalam sa ating mga televiewers, sa ating mga taga-subaybay, ano ba ang oras na sa sandaling oras po sa buong bansang Pilipinas, ganap ng alas 12 sa East. Ayan lang po, alas 12 pa rin. Yun po. Anyway, yan, mula naman kay Ms. Elisa Bautista Bier ng Public Information Office ng Pasay City Hall. Sabi niya, icon lang po. At kumusta naman ang ating audio? Diyan sa inyong kinalalagyan, ayos ba? Hindi ba masama? Okay lang ba? Ayan, para naman naging maganda ang paghahatid ng mga mahalagang impormasyon at balita ng inyong lingkod. Dito pa rin sa programang Ratsada Balita ni Double J. Sa pamamagitan pa rin ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. At sabi niya, okay naman daw. Okay naman pala eh. Wala naman palang problema dito sa ating mismong kinalalagyan natin sa ating studio. Yung ating mga live televiewers na nanonood ng live. Yung sabi naman nila, okay daw ng mga nagta-thumbs up. Sige, ingat lang kayo dyan, ha? At just in case, ano man ang magiging problema, just stay put at sabihin nyo lang. Kung meron kayong panawagan, o pabati, o shout out, just tell me at live natin babatiin. O kaya take note na lang. Ganun po. Okay, sige. Yan. At siyempre, dahil araw ng Lunes, ano bang menu for today? Kundi ako nagkakamali, mga tipong apritada, ganyan, mga
mga sinigang, yan, araw ng Lunes. Pero ganun pa man, sa lagay ng panahon, meron yung medyo mapapahaba po ang ating gabi. Mamaya hatid po yan ang inyong lingkod. Dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At pagpapatuloy natin dito po sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, hindi lamang mga balita, balaga impormasyon, kabilang na po ang unang-una sa mga nagtatanong sa inyong lingkod. True text, lagay ng panahon, magiging takbo ng panahon ng araw na to. Ayan, magagandang malaman nyo rin po yung mga bagay na yan dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Magkakasama tayo hanggang mamayang 1:00 ng hapon. Dahil by this time, 12:00, tanghali pa lang po yan. Yan po yung mga pagtatapos ang banda 12:00 hanggang 12:59. Ayun na po yung pagtatapos ng ating pananghalian. At unang oras po ang pagpasok ng 1:00, ang unang oras ng hapon. Yan po. At hi kay Josephine Roquero, ang ating top hand dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At in behalf of Josephine Roquero, mabilis din po yan magbigay ng mga impormasyon. At sisanda lang po sa aking messenger, nakikita ko what supposed to be some of that is at least nagiging kapakipakinabang naman po. Pero dapat dito nagbibigay, sometimes naman po nagbibigay siya ng mga komento, lalo na sa mga pinag-uusapan at mga nihatid natin mahalaga impormasyon at balita dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At muli pong paalala sa ating mga nagsasagawa ng kanilang pananghalian, ngayong oras na to, ang napaka-importante po habang nagsasagawa ng andyan na, dumudulog kayo sa inyong pananghalian. Huwag pong kalilimutan ng baso ng tubig, laging nandyan na sa harapan para po anuman na maging problema. Ayan, ready po. At alam ko na alam nyo ang aking tinutukoy ko ano magiging problema. Ayan, Sabi ni Miss Josephine Roquera, one of my top fan, and talagang top fan ko po. Good afternoon, Double J. Blessed Monday. Sabi niya, Double JJ. Blessed Monday. Keep safe. God bless always. God first. Lagi naman Lagi na yung nakatatak sa ating isipan yung mga paalala nyo, ganyan pagbibigay ng mga napaka-importanteng mensahe. At least hindi lang naman para sa akin, kundi para sa lahat ng patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At ako, ang inyong fan. Dahil kung wala kayo, hindi po magiging matagumpay ang programang Ratsada Balita ni Double J sa pamagitan pa rin ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. At siyempre, dun po sa mga nagtatanong at para sa po sa lahat, para sa inyong kabatiran at lagay ng panahon. Ito na po ang lagay ng ating panahon ngayong araw na ito hanggang sa masusunod na araw. Ano po? At nasabing impormasyon ay galing pa rin po mula naman sa tanggapan ng Pag-asa. Ito po, apektado pa rin ang southwest monsoon o habagat ang northern at central Luzon. Ayon pa sa Pag-asa, ang Ilocos Region, mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan ay makakaranas umano ng maulap na kalangitan na mayroong kasamang kalat na pagulan at thunderstorm dulot pa rin ng habagat. Ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na himpapawid na mayroong kasamang isolated na pag-ulan, dala pa rin ng habagat at ilang mga localized thunderstorm. Yan, kumbaga normal na yun Pero wala raw pong walang
inaasahan na bagyo dahil hanggang sa kasalukuyan walang minomonitor ang ahensya ng Pag-asa na isang LPA o yung mga low pressure area na nagiging dahilan na yan po yung nag-i-initiate sa umpisa at habang lumalaki po yung LPA niya nagiging isang ganap ng bagyo. So sa kasalukuyan wala raw pong binabantayan na LPA na namumuo sa ating PAR o yung Philippine Area of Responsibility. Maaari na ayon sa Weather Bureau ang flash flood at landslide sa mga nabanggit na lugar dan dahil dulot pa rin to ng habagat at localized thunderstorm na may mga kasamang pag-ulan-ulan. Yan po ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, June 21 po. At samantala, doon naman po sa mga hindi nakakaalam at hindi nyo nababatid na binanggit ko kanina, medyo mahaba ang gabi natin ngayon at maigsi ang araw hanggang mamaya po Ito po, dahil dun sa summer solstice, mararanasan ngayong araw dito sa ating bansa. Ngayon ay magaganap ang tinatawag na summer solstice o pinakamahabang araw ngayong 2021. Mula pa rin sa ang impormasyon mula pa rin po sa Pag-asa. Philippine nights are the shortest and daytimes are the longest during the summer solstice. Ayon sa Pag-asa sa kanilang buwanang astronomical diary. Ibig sabihin, mas mahaba ang gabi. Maigsi ang mahaba pala ang araw. Mahaba ang araw. Ibig sabihin kung halimbawa sumikat yung araw kanina ng bandang alas 6, maliwanag na, mga alas 5, maliwanag. Lalo pala bukas. Baka siguro alas 4 pala, maliwanag na. Mas maiksi ang gabi. Yan po Maliwanag na ahensya, ngayon araw ay magiging declination ng araw ay plus 23.5 degrees at dadaan ito direkta sa tuktok ng lahat ng mamayang tanghali o ngayong lahat ng tanghali sa latitude na 23.5 degrees north na kung tawagin ang Tropic of Cancer. This event marks the start of the apparent southward movement of the sun in the ecliptic at paliwanag pa ng Pag-asa. At yung matatanda, sumikat ang araw ngayong umaga, kanina alas 5:28 at lulubog daw ito mamaya ganap na alas 6:27 ng gabi para sa kabuang 12 oras at 59 o 12 hours and 59 minutes ang liwanag. Haba, po? So, ibig sabihin, mahaba ang magiging liwanag. Kaya yung mga papauwi na ng mga banda alas 5, wala silang magiging problema. Kung hindi, maliwanag pa rin sa kanilang pag-uwi, sa kanilang paglalakbay. Lalo na hindi mga nag-aalala na ginagabi, di po ba? Ayan po, ay asahan na ang mahabang araw natin at maiksi naman ang gabi. Kaya maaga pa lang matulog na. Ayan po, samantala patuloy naman na maapektuhan ang habagat ng ilang bahagi ng Luzon, partikular na nga ang Zambales at Bataan, gaya ng nabanggit natin kanina, at makakaranas niya ng maulap na kalangitan na merong kalat-kalat na pag-ulan. Yan po ang isa sa mga karugtong ng ating lagay ng panahon at magaganap na yung araw ng Lunes, maiksing gabi, mahabang araw, mahabang liwanag. At inyong patuloy na panananghalian at mga nagsasagawa ng kanilang lunch break, huwag po yung kalilimutan na lunch. Unahin po yung pagkain. At ang trabaho makakapaghintayan. Yung oras dyan, napaka-limited. Ang oras lang po ang lunch break. Kaya huwag nyo sabihin, mamaya na yan. Unahin ko muna ito, tapusin ko ito. Huwag pong gano'n maging attitude. Kaya nyo yan. Kaya mas mahaba yung oras, nagugugulin nyo sa pagtatrabaho kaysa sa pagkain na isang oras lang. Kaya unahin ang pagkain, ha? Yan po ang napaka-importante. Alam po ang paalala ng lingkod, si Double J. Dito pa rin sa ating programa Ratsyad sa Balita ni Double J. At siyempre, kaakibat o kaagapay natin ang ating himpilang Broad Dreamcast Communicator. Sabi ko nga po, sa araw-araw na pagsasama natin dito, lagi ko lang pong babanggitin na ang gamot sa mga tao na nakakalimot ay paalala. Ayan po. At samantala mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC, ano po? At inyong
lagi na lang natin nakakagawian. Ayan, ika nga, pagkatapos natin magbigay ng mga lagay ng panahon at mga ilang impormasyon, mahalaga impormasyon ng mga public service, dako na po tayo sa ating mga balita. Narito po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, June 21 at sa taong kasalukuyan. 250,000 pala, 250,000 na COVID-19 vaccine ng Moderna darating sa ating bansa. Ika nga, pandagdag din ito na. Sa katunayan na karamihan na rin sa ating mga kababayan is nagpapabakuna na rin po bilang ika nga yung kanilang mga paniniwala dati, may mga agam-agam, marami po kasi lumalabas sa social media na taliwas sa katotohanan. Pero ngayon po, nagkakaroon na sila ng interest dahil na dun sa, ika nga paniniguro pa rin. Dahil alam mo naman kasi minsan ang attitude ng Pilipino laging, baka na. Pagka na halos marami na, nakatapos na silang lahat, kakana ako mabab. Kaya lang, halos lahat ganun ang nagiging rason. Kaya pagdating sa mga ganong oras, ayan, bumubuhos na halos ganun pa rin ang ang kanilang kahihinatnan. Magsasabay-sabay kaya lalong, di po ba? Ayan. Anyway, yung pong darating na yan ay inaasahan darating na sa ating bansa sa June 27 ng kasalukuyang taon ang unang batch ng COVID-19 vaccine ng Moderna. Ayon pa kay Vaccine Cesar, Secretary Carlito Galvez Jr., kabuang 250,000 na dose ng bakuna ay dideliver sa Pilipinas kabilang ang binili ng pribadong sektor. At sa June 24 naman, sinabi naman ni Galvez na karagdagang 1.5 dose ng Sinovac ang parating at 2,028,000 na dose ng AstraZeneca mula naman sa COVAX facility ang darating din ngayong buwan ng Hunyo. Bukod dito, 150,000 na dose naman ay Sputnik 5 ang nakatakdang i-deliver ngayong buwan ng Hunyo. Naasahan din ng nasabi opisyal na ngayong buwan madadalan sa bansa mga donasyong bakuna mula naman sa Estados Unidos. Ayon sa National Task Force, kabuang 14,205,817 na dose ng bakuna kontra COVID-19 ang dumating na sa ating bansa. Kabilang dito ang mga bakuna na Sinovac, Sputnik 5, Pfizer at AstraZeneca. Sa nasabing bilang, 8,050,711 na ang nabakunahan sa buong bansa hanggang noong June 18 at 5,953,810 dito ay first dose habang 2,096,901 naman ang nakatapos na yun lang yung nasa second dose, fully vaccinated. So yan po yung malinaw, fully vaccinated po ay umabot na sa 2,096,901 at sa kabuuan ang first dose pa lang na umaabot pala sa 5,953,810. Ayan po para sa mas malinaw na kaalaman ng lahat. So yung iba, wag na magpatumpik-tumpik kung talagang interesado kayo habang marami na po ang ating bakuna. Yun nga lang, doktor ang magdi-decide kung nararapat sa inyo yung bakuna na pipiliin nyo at kung hindi po pwede, wala po tayong magagawa dyan. Dahil yan based naman sa immunity system ng bawat mamamayan. Yan po. At narito po, ulo natin mga balita. Ang mga balita na naganap, hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na to ng mga balita. Tatlong lugar sa ating bansa, punuan na ang ICU. Wow, dumadami talaga. At samantala, 89 na bago tinamaan ng COVID-19 na itala ng Philippine National Police. Talagang hindi maiwasan sa ating mga frontliner policeman na nakatalaga sa lalo na sa mga panguhuli sa mga pasaway, di po ba? At karagdagang 5,000 na contact tracer hiling ng Metro Manila Council para sa buong NCR. Ang dami na ng contact tracer niya na. At sa Israel, medical expert nasa bansa na. Ano kaya ang gagawin nito sa ating bansa? Magsasagawa ng mga instruction o magsasagawa ng pag-aaral kaugnay sa
itong bagong Delta variant na to. Malaman nyo po, mamaya natin lahat ang kabuuan, ang buod ng nasabing balita na yan. Samantala, public hospital employees, makakatanggap na ng cash allowance. Uy, magandang balita para sa ating mga health workers. Ayan. At na maging super scholar program at libreng sakay, inilunsad pa rin ang DOTR sa Bulacan. Inilunsad na sa Bulacan at pati na yung super scholar program. Wow, matatandaan na pabalita na isang driver nagsumikap maging driver para makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Sa awa ng Diyos, yun, nakapagtapos na. At isa ng insinyero. Yeah. At dahil sa dinaranas natin mga rotational brownout, nabigla-bigla na lang, minsan nagugulat. Department of Energy, pupulungin ng mga electric company. Dapat nung pa. Noong una pa lang nag-announce ng ganyan, na magkakaroon ng ganyan mula po sa NGCP. Di po ba? Anyway, malaman po natin ang buod ng balita na yan. At samantala, dahil sa nalalapit na nga itong nasabing eleksyon, ayan, Chavit Singson, miyembro na ng NPC o yung National People's Coalition, si Ilocos Sur, dating Governor Ilocos Sur na ngayon ay Mayor Chavit Singson. Mamaya po, malaman natin kung anong dati niyang partido at yan naging miyembro na ng NPC yan. At yan po, ulo ng ating mga balita ngayong pong araw na Lunes, June 21, dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, kaagapay pa rin ang ating himpilang broad streamcast communicator. Ang ihahatid po ng inyong lingkod ngayong araw, ngayong oras na to, hanggang mamayang alauna ng tanghali. Hapon po pala. Yeah. At muli sa ating mga kababayan na patuloy na nagsasagawa ng kanilang pananghalian, mahaba pa po ang oras, kaya tuloy lang ang pagkain. Huwag po yung ika nga naku, baka mamaya pagpapatumpik-tumpik pa, sasabi mamaya na yan. Ano rin yan? Mga ganun ako. Huwag pong samantalahin po ang isang oras na ika nga lunch break, kaya yan lang po ang pakiusap na inyong lingkod. Ang trabaho makakapaghintay po yan. At oras po sa buong bansang Pilipinas, ganap na pong alas 12:25 ng tanghali. Ayan, kain lang, kain. At doon po sa mga nanananghalian ngayon at patuloy natin pinapaalalahanan, lalo na yung magsasagawa ng kanilang lunch break. Unahin po ang pagkain, ang trabaho makakapaghintayan. At kung sakali naman, maalala nyo, halukin ang inyong lingkod, wag na po. Okay lang, makita ko kayong busog na rin po ang inyong lingkod. At hayaan nyo na lang na magpatuloy ako maghatid sa inyo ng mahalagang impormasyon at balita para po sa ganon, na-inspired kayo na habang kumakain mula sa trabaho, nalalaman nyo rin po ang mga nagaganap sa ating bansa o sa ating kapaligiran. At bago natin hatid ang mga buod ng mga balita ngayong araw ng Lunes, binabati ko po pala muna na isang masayang at masagana at maligayang karawan ang lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang karawan ngayong araw, June 21. At siyempre, hindi rin mapipigilan ang inyong lingkod na batiin pa rin ang ating mga nagsasagawa ng kanilang mga kababayan ng kanilang anibersaryo ngayong araw na to. Mga mahalagang ganap sa buhay yan, kaya kailangan po. Kaya kahit pa paano, ma-celebrate lang. Di ba? Lalo na yung magsasagawa ng kanilang second-sary, minute-sary, or hour-sary, or day-sary, week-sary, month-sary, at maging year-sary. Yan po. Ano mang celebration, ano mang anibersaryo, isasagawa yung celebration ngayong araw na to, celebrate na lang po, pero wag na masyado maraming mass gathering para hindi magkaroon ng problema mula sa ating mga barangay. Kasi alam niyo, kahit sabi niyo, narano lang naman ng gano'n. Wala tayong magagawa, kundi sumunod sa ipinatutupad na health protocol para pa rin sa kapakanan pa rin ng bawat isa. Yan po,
At muli po ang pagbati natin sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang karawan. Yung araw na to, happy birthday at happy maligayang anibersaryo sa lahat ng mga celebrated ngayong araw na to. At narito na po ang buod ng ating mga balita mula sa mga pinahayag natin kaninang ulo ng mga balita. Mga balita na naganap, di lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na to. Ang balita. Dahil daw sa punuan na ang mga ICU at 3 lugar sa ating bansa. Ito po, may 3 lugar ang nakitaan ng Okta Research ng puno na ang mga intensive care unit o ICU para sa mga COVID-19 patient. Ito ay kinabibilangan ng Iloilo City, Coronadal City at Bacoor City sa bahagi ng Cavite. Sa ginawang pag-aaral ng grupo, mula Hunyo 13 hanggang 19 ay tumaas ng 8% o 8% ang arawang kaso sa Iloilo City na meron ng 25.83 average daily attack rate at hospital bed utilization rate ng 90%. Sa Coronadal naman ay merong 16% ang pagtaas ng arawang kaso at ito'y 21.60%. na ang kanilang average daily attack rate at habang normal occupancy rate naman ang hospital bed. Yan po Merong 18% na pagtaas naman sa Bacoor na ang kanilang tinatawag na attack rate. Yan po Yung average daily attack rate sa Bacoor ay 4.99% at ang hospital bed utilization rate ay aabot sa 32% at puno naman ang kanilang ICU. Ayan. Nananatili naman ang Metro Manila sa 5.43 ang daily attack rate habang merong 35% ang hospital bed occupancy habang ICU capacity ay nasa 44% na. Yan po mga kaibigan, kababayan, ka-BSTC Yan po ang lagay ng 3 lugar sa ating bansa na punuan na ang kanilang mga ICU. Talaga wala po tayong magagawa. Talagang kailangan pa rin natin pairalin ang ating paglaban sa ating kinakaharap na pagsubok sa ating mga buhay. Kailangan natin tumugon sa sa naman ang panuntunan naman polisiya ang pinatutupad ng pamahalaan. Sumunod tayo. Ayan is para sa kapakanan ng bawat isa. Lumaban pa rin tayo bilang hilaswan sama-sama dahil hanggang sa ngayon wala pa rin natutuklasan na gamot dyan sa mga pandemic let's na yan. At kaugnay pa rin sa ating kinalalagyan at sa ating mga hinahatid na balita. Ito pa rin po at kaugnay yan ng ating PNP ay nakapagtala ng panibago. Ayan. Bago yan, sabi ni Christopher Del Santos, Happy Monday kaya Double J. Grabe naman ang haba ng pila ng mga commuters sa Quirino Highway, Pasong Putik, Quezon City. Marami din pasaway, unahan sa pagtakay ng bus at jeep. At bakit hindi pa magdagdag ng mga pampaserong bus? Payagan na po, bumiyahe lahat. Dami stranded, araw-araw, walang masakyan. Yan, magandang balita yan at maiparating natin sa kinauukulan, lalo na po sa Department of the Transportation mula sa DOTR. Speaking po kay Secretary Arthur Tugade, alam po, marami raw po mga napiperwisyo ng mga pasahero dyan po sa bahagi ng Quezon City. Bakit hindi po yata na ihahatid sa inyo ang mga ganitong klase ng ulat at hindi na ipagbibigay alam sa inyo ng inyong mga tauhan? Ayan po, sa kabila ng mayroon po kayong mga pinatutupad na mga libreng sakay mula sa mga carousel. Ayan, bakit hindi po nangyayari yan? Bakit po kaya? Sa kabila na marami na po kayong inaprubahan na mga mga bus para magserbisyo. Pero bakit nangyayari pa rin po yan, Begging po sa ating pamunuan ng Department of Transportation. Begging kay Secretary Arthur Tugade. Yan po. At kaugnay pa rin sa ating pinag-uusapan at dinatid na balita ng mga tinatamaan pa rin ng COVID-19. Ito po,
umakyat na sa kabuuang 26,729 ang bilang ng mga nagkasakit ng COVID-19 sa hanay ng pambansang pulisya. At ito'y ayon sa PNP Health Service ay matapos makapagtala ng panibagong 89 ng kaso ngayong araw. Dahil dito, meron ng 1,843 na aktibong kaso sa hanay naman ng ating mga kapulisan. Nakapagdagdag naman ng 168 na bagong gumaling, kaya 24,815 na ang nakarecover sa nasabing sakit. O kaya hanggang sa kasalukuyan, nananatili naman sa 71 ang bilang ng mga nasawi at walang nadagdag na bago rito. Tuldukan na natin, wag nang madagdagan. Naging sa atin lahat ng mga tinatamaan sa ngayon. Sana, yun na lang ating panalangin. Gumaling na lang sila at wag nang may masawi pa dahil mahirap po sa kalagayan ng mga bawat kababayan natin ng mga tinatamaan, maging sa hanay ng pulisya, health workers, lahat-lahat na po. Ang kailangan lang natin ay magpatuloy natin ang pray over para po sa lahat. Yan po. Samantala, sa kabila po naman ng medyo bumababa ang ang rate dito sa ating dito sa Metro Manila at yung flash bubble, ito po, ganun pa rin ang hinihiling ng Metro Manila Council, ha? Ayan. Pero bago yan, sabi ni Christopher De Los Santos, sino ba naman ang sasakyan sa mga libreng sakay? Ang karamihan hindi naman dumadaan sa Commonwealth Avenue. Ayun naman pala. At pegging po muli sa ating Department of Transportation, pegging po kay Secretary Arthur Tugade. Kung di lang po tayo nakaboard, baka nga mga oras na ito, pwede pong matawagan kayo. At yan po pala, baka hindi na ipagbibigay alam sa inyo sa kabila ng meron po kayong mga ipinupus, lalo na yan yung super scholar. Yan po naglinsad kayo ng scholar sa mga super dyan po sa bahagi ng Bulacan. At meron pang mga ilang mga karagtagan ng mga programa. Pero dapat pong mabigyan ng pansin. Ito pong ating hinaing ng ilang mga pasahero sa pamagitan po ni Christopher De Los Santos na marami raw po dyan sa bahagi ng Commonwealth na talagang mga stranded at hindi raw po natadaanan ng mga libreng sakay. Bagkus wala naman po problema kung magbabayad sila. Ang problema, marami pa rin po hindi nakakarating na mga bus po dyan. Ano kaya ang dahilan? Ayan na po Ayan po ay mula naman kay Christopher De Los Santos. At maraming salamat sa mga impormasyon na binibigay mo, Christopher. Mabuhay ka. At baka hindi ka pa naglalans, ha? Huwag kalilimutan kumain, ha? Importante yan. At ang puso mo, relax ka lang. Maraming salamat sa mga impormasyon. Thank you, Christopher De Los Santos. At gaya po na binabanggit natin ang kahilingan ng Metro Manila Council ng 5,000 mga contact tracer bilang paghahanda sa Delta variant ng COVID-19 sa National Capital Region. Ayan po Ayan yung after India variant. Ito na po yung sinasabing Delta variant at ito yung sinasabi nga ng World Health Organization na talaga raw ito na yung commonly talaga na spread out sa kasalukuyan. At sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos na mahalaga ang paghahanda at para sakaling tumaas ang bilang ng mga kaso sa NCR. Bukod sa nasabing karagdagang contact tracer ay dapat tuloy pa rin ang swabbing, testing at isolation. Isang mahalaga rin na paglaban ay ang pagpapatupad ng strictong border control para masawata ang nasabing bagong Delta variant na patuloy na lumalaganap at ito'y lumaganap pa rin sa kabila ng India variant at lumaganap pa rin ang nasabing Delta variant sa bansang India. Ayan po. At masakit yan, tumatalon. Tumatalon dahil nga po sa airborne, kaya kailangan maging maagap ang ating pamahalaan at ang buong mundo sa kung paano masasawata at mapipigilan ang pagkalat niya nitong Delta variant na to. Ayan po. Ingat-ingat po sa ating mga kababayan. Ingat-ingat po. At napaka-deadly raw nito, napaka-bilis. At ang bilis din ang kanyang atake sa immune system ng bawat tao. At samantala, oras po sa buong bansang Pilipinas, ganap na alas 12:37 ng tanghali at umabot na po tayo sa kalahating oras ng ating
programa Radsada Balita ni Double J, siyempre, kailangan pa rin pagpatuloy natin ang paghahatid ng mga impormasyon, mahalagang impormasyon at mga balita dito pa rin sa ating programa Radsada Balita ni Double J sa pamagitan pa rin natin bilang Broad Streamcast Communicator. Just stay put! At samantala, sabi ko po sa inyo, tell daw medical expert, nasa ating bansa na. Bakit kaya? Ito po, mahalaman natin ang buod ng balita na yan. Nasa bansa na ang grupo ng mga medical expert mula naman sa bansang Israel para payuhan ang gobyerno sa paglaban nito sa COVID-19 pandemic. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport, pasado alas 4, kahapon po, araw ng linggo. Sina Abraham Ben Jakin, Adam Nicolas Segal at Daphna Segol. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Cesar Carlito Galvez Jr. na mananatili ang mga ito hanggang Hunyo 25 para ibahagi ang kanilang mga karanasan sa distribusyon ng mga bakuna. Tutulong ang mga ito para mas lalong mapabuti pa lalo ang vaccination rollout dito sa ating bansa. Kaakibat na rin ang pagbibigay ng mahalagang impormasyon kung paano pa masasawata itong mga sabing mga variant na pumapasok hindi lamang sa ating bansa kundi sa iba't ibang bansa. Dagdag pa ni Galvez, nais nila mapag-aralan ng mga best practices na ipinatutupad sa Israel at kung maaari ay maipatupad din dito sa ating bansa bilang bahagi ng kanilang sharing. Nagugunitang naging matagumpay ang ginawang pagpapabakuna ng Israel sa kanilang mga kababayan kung saan sa ngayon ay pwede na lumabas ng bahay ng walang suot na face mask o face shield. Sa isang banda, totoo po yan. Meron pong mga naging strategy na ginawa ang bansang Israel. After nun, yun nga lang, matapos niya yung ginawa nilang ganun, bigla naman nagkaroon ng ika nga parang laban naman sa mga terorista o yung mga lumalaban against sa pamahalaan. Kaya nalagay din sa balag ng alanganin ng ating mga kababayan. Diyan po sa bahagi ng Palestine. Diyan po. At hirap nga naman kasi nung ganun Kumbaga, nagawa ang nakapokus ang pamahalaan sa paglaban sa pandemic. Biglang aatakihin ka naman ng mga lumalaban na ika nga against government na gano'n. Sabihin na natin na sila, yung hindi sila kontento sa pinatutupad na polisiya ng pamahalaan ng bansa Israel, kaya sila mismong nakikipaglaban. Kaya kahit pa paano, marami pong nadamay na wala namang kaalam-alam sa mga pangyayari. Sabi pa ni Christopher De Los Santos, palpak talaga ang DOTR at LTFRB sa pagpapatupad ng mga brutang dadaanan ng mga libreng sakay sa banda. Totoo yan, ha? At maliban dyan, sinabi pa niya na pagpapatupad na dadaanan ng mga libreng sakay at dapat ay payagan na lahat ng mga pampasahero sakyan upang yun nga, para sa maging mas maraming masakada kasi mga limitado ang dami ng pasahero ng bawat pampasahero ng sasakyan. Yan. At sabi pa niya, patupad na rin daw ang number coding. O yan, sinasabi ko nga sa inyo, yung number coding na yan, medyo as further notice pa Pero nakakapabor nga naman sa halos ng mga motorista kung habang kansilado pa ang nasabing number coding, di ba? Sabi niya, dagdag pa ni Christopher De Los Santos, palitan muna kaya Double J yung mga namumuna sa DOTR at LTFRB. Huwag ka mag-alala, malapit na eleksyon. Sasamba. Ganyan na, sabi nga, weather lang yan, di ba? Ngayon, di tayo magsasawang manawagan sa DOTR at maging sa LTFRB. Ano po ba ang nagiging konsiderasyon ng ating mga mananakay? At lalo pat sa ganyang mga sitwasyon na mga pinayagan na nga po mga masasakyan. May mga libre na sasakyan na carousel, pero asan po? Hindi na maabot din sa mga mas nangangailangan. Di ba? Kapiging po, paki-check naman po at paki-aksyonan naman po. Mula naman ang ating panawagan, hindi lamang po sa ating himpilan, kundi sa lahat po ng mga bumubuo ng nasabing Department of Transportation at maging sa LTFRB na pawang mga nagbibigay
ng ika nga prangkisa para sa mga pampasaherong sasakyan po. Ayan. At tuloy pa rin po ating mga paghahatid ng mga balita. Ito po, public hospital daw, mga empleyado sa wakas. Bibigyan ng kasalawan ng Department of Health ang mga public hospital employees. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verger, hinahanapan na ng DOH ng pondo para maibigay ang naturang allowance. O teka, sandali, may allowance yan ah. At kung di ako nagkakamali, naka-allocate na yan sa Bayanihan 2 ah. Bakit ganyan? Napatid na una ng nilaan ang pondo para sa allowance ng mga empleyado, subalit ginawang repurpose ng DOH para pambili ng COVID-19 test kit. Kita nyo na? Bakit pinakialaman? Ayon pa kay Yusek Berger, magsisilbi itong transportation accommodation at meals allowance. Humihingi si Berger ng kaunting pasensya sa mga public hospital employees. Kaya anya, kinukuhang muli ng DOH ang pondo dahil hindi agad na ipamigay ng ospital ang nasabing pera at dahil sa mga alituntunin na kinakailangan sundin para sa procurement at fund utilization. Paano kaya yan? Pag yan na naman, nasilip na naman yan ng ating mga mambabatas mula sa mataas na kapulungan ng Kongreso, mula po sa Senado, ang tinutukoy ko. Kaya panibago na naman paliwanag. May nilaan na pondo, bigla nawala. Saan napunta? Ay, nako. Pera naman po ng bayan yan nilaan para dyan, tapos biglang nawawala, idadivert kung saan. Nako. At ito po, yung binabanggit natin kanina, kaya patuloy tayong nananawagan sa DOTR at LTFRB. Sabi nila, Super Scholar Program, yan po, pinangunahan ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang paglulunsad ng Super Scholar Program at Free Ride for Health Workers and APOS Program sa Malolos, Bulacan. Ang nasabing Super Scholar Program ay programa ng DOTR, katulong ang test na sinimulan ng pang taong 2018, tagal na pala niyan. At bakit ngayon biglang binuksan para ma-divert ba yung ibang issue? Yan po ba? Layunin nito na mabigyan ng karagdagang kalaman at hanap buhay ang mga super at kanilang pamilya kung saan meron libreng 30 to 35 days na training at 350 pesos allowance kada araw. Samantala, ang free ride for health workers and APOR program naman ay naglalayong mabigyan ng transportation service sa mga healthcare at essential workers at APOR sa gitna ng pandemya. Ibig sabihin dyan lang sa Bulacan. Isang beneficiary ng programang ito ang pagkakatanggap ng sweldo ng ating mga super ba? Bakit dyan lang sa Bulacan? Ba't sa Metro Manila? Hindi. May sa Cayman o sila o wala. Kinilala naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang trabaho ginagampanan ng DOTR at TESDA sa layuning mapaunlad pa ang buhay ng sambayanan. Titignan po natin maigi yan at alamin natin ba't sa Bulacan lang. Samantalang dito yung ating mga konduktor namamalimos na, humihingi na ng tulong dahil hindi na sila nakasama dito sa para magtrabaho at di po ba? Maraming at sabi pa ni Christopher De Los Santos, lalabas natin ka Double J ang video na mismong kuha namin sa mga libreng sakay at sitwasyon ng mga commuters. Send ko sa iyo tomorrow. Okay, send mo at maipakita natin dito sa ating programa kung ano ba yung mga yan at hindi yung puro akala hearsay. Lalabas natin dito sa ating programa yan. Okay, just ingat at thank you sa mga impormasyon binihatid mo, Christopher De Los Santos. Saka talagang top sharer sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Thank you. Mabuhay ka sa Christopher De Los Santos. Tapos may programa pa na gano'n, Super Scholar. Bakit ba naman nagkakaroon ng mga ganyang anyway, tuloy pa rin po ating mga balita at mamaya magkaroon tayo ng pagkakataon manawagan. Tatawagan po natin yung DOTR sa mga ganyang sistema, lalo na po ang LTFRB.
At samantala po, ang Department of Energy ay pupulungin ang mga malalaking electric company para matiyak na kung sumusunod sila sa nasabing polisiya. Sinabi ni DOE Undersecretary Felix William Wimpy Puentebella na noong nakaraang taon kasi ay naglabas na sila ng polisiya sa pagsasagawa ng maintenance ng generator tuwing Abril, Mayo at Hunyo sa mga peak quarters. Mapaparusahan ng Energy Regulatory Commission, Philippine Competition Commission, ang Department of Justice ang mga electric companies na hindi nagko-comply. Nauna na sinabi ng DOE na malaki ang posibilidad na babagsak ang electricity reserve ng bansa sa yellow o baka abot pa sa red level hanggang sa susunod buwan dahil sa scheduled preventive maintenance ng dalawang power plants. Masyado kasi dumidepende din sa kaala nila, okay lang, pero yung gaya nga na sinasabi, meron nang policy na every ganitong before the peak season, magkaroon sila ng tinatawag na yung inspection, yung pagsasagawa ng maintenance ng mga generator tuwing Abril. Pero hindi nakakapag-comply, kaya begging po sa DOE, pagpatuloy niyo po yan, tututukan namin yan. At lalo na po dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Pegging po kay Secretary Kusi, kaibigan po natin yan, pero makalampag mo natin mamaya pagkatapos natin programa at matawagan natin kung ano na talaga ang ang mga magiging ganap sa kanilang pagpupulong para ma-update po tayo at malaman natin. Kasi tayo naman wala namang problema sa atin sa mga pagbabayad. Di ka nga update po sa pagbabayad. Tapos bigla, dahil kailangan ng bawat mamamayan yan. Bigla magkakaroon pa ng ganyan. Nagkakaroon ng tinatawag na rotational brownout. Wow, parang sinabing traditional na yan. Hindi po traditional yan. Ang malaking kalokohan na traditional yan. Doon nga po sa ating mga ilang kababayan na nagre-reklamo sa inyong lingkod, wala akong magawa, kundi sagutin ko na lang yung sa mga reklamo sa atin. Bakit ganun? Update naman kami sa pagbabayad. Ba't naman ganun ang ginagawa nila na rotational brownout tapos wala man lang advisory na yan pa, isa pa yan. Walang sinasabi kung kailan at kung saan ang mga isasagawang brownout na rotational. Kaya hindi nakakapaghanda ating mga mamamayan, di po ba? Unlike sa Maynila at Manila Water na nagbibigay sila ng advisory na mawawalan ng tubig sa ganitong lugar, ng oras, pero sa elektrisidad, wala po. Tapos sasabihin nila na hindi nila kasalanan, dahil may kasalanan, ang NGCP ito tuturo naman sa mga ibang sa mga ibang malalaking energy supplier. Ay naku, pag itinuro naman ang DOE, ang sasabihin ng DOE, iimbestigahan natin yan. At sasabihin naman ang tinatawag na ERC, yan. Ang sasabihin naman ng Energy Regulatory Commission is pag-aaralan natin, kailangan malaman natin kung ano na naging dahilan. Ganyan ay nako. Kung kailan ito na yung mga parang sinasabi nila, kailangan magparamdam naman tayo, kailangan masabi may ginagawa tayo, pero importante lang naman kasi yung patuloy ang serbisyo sa mamamayan. Wala pong question sa inyong mga kinalalagyan, sa inyong mga trabaho, pero pag gaganyan, wala. Lumalabas na ano bang trabaho talaga? Meron ng pulisya, hindi naman nasusunod. Dapat antimano, dun pa lang bago pa pumasok ang buwan ng Hunyo dun pa lang na-check na nila kung nagsasagawa. Ngayon sila magsasagawa ng pagpupulong para alamin, di po ba? Ay nako. Anyway, usapin naman po na ang ating nalalapit na eleksyon at alam kong kilala nyo to, pero ganun pa man, malaman natin kung anong dahilan. At si dating governor ng Ilocos ay kasapi na raw ngayon ng National People's Coalition, sinarbakan na Ilocos Sur Mayor Chavit Singson. Dati pong governor yan. Ginawa ni Singson ang pag-aanib sa NPC 4 na buwan bago ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2022 national election.
Base sa larawan ng binahagi ni Senate President Tito Soto na numpas Dingson bilang bagong miyembro ng NPC sa NPC Clubhouse sa New Manila, Quezon City. Si Soto naman ang pinakamataas na elected members ng NPC. Ayon pa kay Senator Soto, isang malakas na political asset daw itong si former Governor Singson na ngayon ay mayor. Bukod sa pagiging mayor ng Narbacan, si Singson ang tumatayong president ngayon ng Municipal Mayors League of the Philippines. Ayan. Kung hindi nyo yung matatandaan, yan pong si nasa kasalukuyan ay mayor o alkalde ng Narbacan ngayon, ng Ilocos, si Sabit Singson na dating governor ng Ilocos. Lagi po yang nakabuntot sa lahat ng laban ni pambansang kamao, ni Senator Manny Pacquiao. Yan po, lagi po yan nandun. So yan po ang kabuuan at buod ng kabuuan natin mga balita ngayong araw ng Lunes. At siyempre po, nagbabalik tayo bukas para sa paghatid pa ng mga mahalagang impormasyon at mga balita dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. But hindi pa po ako nagpapaalam. Sinasabi ko lang po, magkakasama tayo muli ng mula alas 2 hanggang alauna. At siyempre, yan po, nabanggit lang po kanina na ika nga kung magkaroon tayo ng pagkakataon, katulad po nito nangyayari na pupulungin nga ng DOE ang mga electric companies. Doon po sa mga nakakaranas ng mga rotational brownout, ako, tinatamaan po ako niya, kaya minsan di ako nakakapag-programa. Wala tayong magawa At kahit po paano, meron naman po tayong access na para kalampagin na tawagin sila. Hindi kailangan na i-broadcast natin dito, kundi personal. Ano man po ang mga nagiging pag-uusap namin, iyan po ay ibinabahagi ko dito sa ating programa para po sa mahalagang impormasyon. At gaya nga nito, magkakaroon sila ng pagpupulong ng Department of Energy at magiging ang ilang mga electric company. At siyempre, kabilang na rin dyan ang ilang ahensya, katulad ng Energy Regulatory Commission. Yan po, para sa ganon, malaman po natin ano ba talaga ang nakapaloob at nilalaman nitong kanilang pagpupulong na to. Ano ba? Hidden agenda? O ano po pa talaga ang kailangan malaman ng ating taong bayan dahil sa pagpapatuloy ng rotational brownout, di po ba? At balikan lang po natin yung sinasabi po ng ating mga health workers. Ayan po ng ating mga public hospital employee na makakatanggap na ng ala. Dapat yung pa yan Meron po naka-allocated sa Bayanihan 2 para sa nakapondo para po sa kanila. Na nakakapagtaka po kung bakit kailangan na hindi maibigay at sa ganon ay i-divert para sa pagpambili raw ng COVID-19 test kit. Nakita nyo na? Dapat hindi pinakikialaman yon. Kaya po, piging naman po sa pamahalaan. At lalo yung pag nalaman po yan ng ating mamambabata at mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, gaya po ng binabanggit ni Anak Kalusugan Party List, yan po, si Mike Defensor na hindi raw dapat i-divert ng Department of Health sa anumang pangailangan all the related sa COVID-19 dahil dyan naka-allocate para sa mga health workers. Kaya nakakapagtaka bakit po kailangan gamitin yon at para paghintayin. Paano kaya kung hindi na alam naman po natin ang mga pangailangan ng ating mga health workers? At kung gaano rin ka masyadong risk ang kanilang buhay dahil po sa patuloy na pagsisilbi sa ating mga mamayan na biktima ng mga COVID patient po sa ospital. Di ba nila naisip yon? Di po ba? Tapos bilang ngayon bibigyan ng health allowance, ng cash allowance ng DOH ang mga public hospital employee, kabila lalo na mga health workers po. Samantalang ang meron naman yan pondo sila na naka-allocated na po yan. Kaya ganun talagang magtrabaho ating mga health workers sa pagsisilbi sa ating mga mamamayan na tinamaan ng COVID, ng mga nasa hospital, di po ba? Pero yung masakit doon yung pong kanilang pondo para doon dahil hindi nila tanggap dahil ginawang repurpose ng DOH para sa ipambili ng COVID-19 test kit. Kita nyo.
Ayan. Peking po sa ating mga mambabatas na mababang kapulungan ng Kongreso at maging sa Senado. Nasa sa inyo na po ang bola para alamin at bago pa maipasa ang tinatawag na Bayanihan 3 at sa kasalukuyan na meron na pong napapabalita na mukhang hindi na raw yata magagamit ang pondo na nakalahan sa Bayanihan 2. So ano mangyayari doon? Di ba yan lang tanong na anong gagawin din sa pondo na yon? At ngayon naghahanap pa ng ibang pondo para dito sa mga ganitong kinakailangan dapat ng ating mga health workers at mga empleyado ng ospital ng mga pampubliko. Baka nakalimutan nyo na hindi naman po mga robot sa mga yan na pagka naglobat papalta ng baterya. Tao rin po yan. At tao rin po ang pinagsisilbihan ng mga yan. Anyway, at sabi ni Christopher de los Santos, yan, ibubulsa yung pondo gagamitin sa eleksyon. Oh. May punto. May punto ang ating charer, ating top charer. Oh, alam na alam ang mga nagiging kalakaran. Ano? Okay, amo. At patuloy natin pag-uusapan at tatalakayin sa mga susunod na araw kahit hanggang bukas. At pagpapatuloy natin, iyanin natin na para sa ganun medyo nalalaman din ng ating mamamayan. Ano nga ba mangyayari doon? Saan, paano yun? Saan idadabit? Paano yun? At biglang magkakaroon pa ng repurpose na para sa, samantalang may allocated na budget naman para doon sa pambili ng mga COVID-19 test kit. Bakit kailangan kunin mo at pakialaman mo ang naka-allocate na pondo para sa ating mga health workers o sa mga tinatawag na mga public hospital employees na dapat natanggap nila? Anyway, maraming salamat po muli sa ating mga sumubaybay dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J ngayon pong araw ng Lunes. At siyempre, magkapanooran, magkarinigan at magkasama-sama tayo muli. Bukas po araw ng Martes, kaugnay sa mga bagong mga pangyayari at impormasyon at higit sa lahat na mga balita na ihahatid sa inyo ng inyong lingkod na si Double J dito pa rin sa pamamagitan ng ating programa Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, kaagapay pa rin natin ang ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Muli ang mga aking pasasalamat mula naman sa ating mga taga-subaybay mula sa ating top fan at si Josephine Roquero na naging Binibining Pilipinas candidate ng way back 70s to 80s. At kay Miss Elisa Bautista Javier mula naman dyan po sa ating himpil, dyan po sa tanggapan ng Public Information Office, dyan po sa lungsod ng Pasay. At siyempre, ganoon na rin kay Miss Melda Nagisara mula naman sa lalawigan ng Batangas. Maraming salamat. At sa mga hindi pa naglalansa, kumain kayo. Importante yan. Ganoon na rin, siyempre, kay Christopher de los Santos, ang ating top seller. Maraming salamat sa mga impormasyon na inihahatid mo dito sa ating programa ng Ratsada Balita ni Double J. Muli, ang inyong lingkod, lagi nag-iiwan ng God, always on our side. Tandaan niyo po, wala siya sa harapan natin at lalong wala siya sa likuran. Lagi lang po nasa tabi natin yan. Ano man pong problema ating kinakaharap, nakasubaybay lang yan. Kung kaya natin, kayanin po natin. At kung sakaling medyo dumating din sa oras na hopeless ka na, hindi mo na kaya, saka katumawag sa ating Panginoon. At hindi ko na po ito kaya. Pero habang kaya natin, kayanin natin. At mas matutuwa pa ating Panginoon sa ating pagsusumikap para itaguyod ang buhay ng bawat isa. At anumang problema ang kinakaharap, anumang pagsubok ang darating sa inyong buhay, pag kinakaya yan, diyan natutuwa ating Panginoon. Mas lalo na tayo binibigyan ng mas magandang pribileyo sa paglaban, sa pananatili dito sa ating lupang sinilangan upang sa ganon ay maihatid pa rin ang ilang na tulong sa pamagitan ng ating bawat isa na marunong lumaban sa ganap ng buhay. Muli, ang inyong lingkod nagsasabi, maraming thank you. See you tomorrow. Dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, hindi ako nagpapaalam kundi bagkus. Paalala lang po. Ito po. Turn off Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J.
sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.